Ang mga nagko-cocaine, meron silang cocaine jaw. Yan, di ba? Nagkaganito. Pag nagsasalita sila, kahit hindi sila sasalita, gano'n sila. Yan din ang kaibahan. Naku, bumanat na naman si Rowena Guanzon. Naku, alam natin kung sino yung pinapatamaan niya dyan kahit wala siyang sinasabing pangalan. Pero may mga nagsasabi, mukhang may alam ito si Rowena Guanzon dahil sa dati niyang posisyon. At noon pa niya ito binabanatan yung Pangulo natin noong eleksyon. Doon pa sila bumabanat. Itong mga kakamping yan si Rowena Guanzon. Ngayon, tuwang-tuwa ito sa mga nangyari. Dahil yun nga, ang Duterte at Marcos ay na medyo may kunting lamat na. Ang masasabi ko lang dito sa mga kakamping, away ito ng mga nanalo. Kayong mga kakamping, audience muna kayo dyan. Diba? Kayo pa yung tuwang-tuwa Ito, panoorin po natin yung banat ni Rowena Guanzon at alam natin na yung Pangulo ang binabanatan niya dyan. At tuwang-tuwa itong mga to habang nagtatalo yung Duterte Marcos. Ito ang video. Di ako makatulog Ano ba to? Labanan ng mga fentanyl versus cocaine. Kasi pag nakikinig ako sa kanila, parang mga doktor sila. Parang, well, he's been taking fentanyl for, several years now, so, you know, parang doktor Ang fentanyl, sabi ng kapatid kong doktor, at isa pang kapatid kong doktor, at isa pang kapatid kong doktor, 10 kaya ang doktor sa pamilya namin. Oo, 10 talaga, doktor namin. Pati na yung mga pamangkinin, at mga asawa nilang doktor din. Ito, ang fentanyl, usually talaga, grabe talaga yan na pain, to stop the pain. More pa yan sa, sa morphine. Binibigay daw yan ng mga doktor, karamihan sa, yung talagang unbearable pain, mga terminal patients. Ayan. So, ano kayang pain yung kailangan talaga ng fentanyl? Diba? So, siguro yung talagang hindi ka na makagalaw. Hindi ka makatayo kung wala kang fentanyl. Ganon siguro yun. Nasakit. Yung cocaine naman, hindi yun para sa sakit. Yun ang kaibahan nila. Ang fentanyl kasi gamot. Yung cocaine, ano yan? Yung cocaine, hindi ako nag-cocaine ever, Hindi talaga ako ever. So, eto nababasa ko lang. Yung cocaine, hindi po yan gamot. Yan po ang of choice na mayayaman. Kasi hindi daw masyadong malakas ang hangover. Di kagaya ng shot. Yung cocaine daw ay organic daw yan. Na pampasabog ng ng brains mo ba? Yan. Hey man, hi man, ganyan. So, yun po ang kaibahan. Ang cocaine ay hindi po gamot. Yan po ay illegal. Yan. Ang fentanyl ay legal. Yan. Koma na? O, sige. Ano pa? Mag-isip ka pa kung ano pang kaibahan yan. Tsaka yung cocaine, ang resulta niyan, ganito. With apologies dun sa mga Tourette syndrome with apologies sa mga PWD ito naman ay factual lamang. Ang mga nagko-cocaine, meron silang cocaine jaw. Yan, di ba? Nagkaganito. Pag nagsasalita sila, kahit hindi sila sasalita, gano'n sila. Yan din ang kaibahan. Mag-isip pa kayo, anong kaibahan? Napapansin ko ngayon, medyo nag-iingay ulit yung mga kakamping. Akala ko natunaw na tong mga to no? Akala ko tunaw na to Nakaraan si Agot Isidro. Ayan, nagpo-post na rin. Ngayon, ito naman, si Rowena Guanzon.
Akoy, parang tungtuwa kayo sa nangyari Hindi nyo alam, natural yan. Sa loob ng pamilya nga, minsan nagkakatampuhan. Ito, yung unit team, hindi natin maiwasan na meron talagang nakapasok dyan. May nakapasok na Dilawan sa Malacanang. May nakapasok na makaliwang grupo. Aba, ang tibay na nila ngayon. Napakaingay nila ngayon. Siyempre, may mga gustong pag-awayin yung dalawa. Pag-awayin yung unit team, Duterte at Marcos. Pag-awayin yung dalawa. At kung ano yung issue na pwede nilang ibato, ay talagang gagawin po nila para lang mag-away itong dalawa. Pero hindi natin alam. Sa politika po, may mga tactics yan. Diba? May mga tactics yan. Hindi natin alam kung ano yung diskarte nila dyan. Pero tingnan nyo naman. Si BP Sara, habang nagtatalo, ay okay sila ni PBBM. Diba? Parang okay po siya sa dalawang panig. Maliban kay Tambaloslos. Tapos sa kabila naman, napapansin nyo, si Amy Marcos naman, ay okay din siya sa mga Duterte sa kabilang panig. Ano kaya sa tingin nyo? May tactics lang ba silang ginagawa ngayon? Para naman may mapag-usapan. At sa bandang huli ay itong makaliwang grupo, itong mga Dilawan, yung mga kakamping dyan na tunaw na at nag-ingay ngayon, ay mawawala sa social media at hindi na mapag-usapan sila. Diba? Ako, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.